Mini Wika TV. Magandang araw mga ka-Mini Wika TV. Ako nga pala si Teacher Karin. At ako ang makakasama nyo ngayong araw. Bago tayo magsimula, narito ang mga kasanayan sa kurikulum na dapat ninyong makamit. Una, matukoy ang tunog ng bawat titik sa mga salita. Pangalawa, maisulat ang mga titik ng alpabeto sa malaki at maliit na titik. Sa Ingles, recognize the sounding of letters from words. Write the letters of the alphabet in upper and lower case. Bilang tugon sa learning competency, narito ang mga layunin natin. Ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy ang bawat tunog ng titik sa simpleng salita sa pamamagitan ng pakikinig. Maisulat ng malaki at maliit ang mga titik ng tama at maayos. Ngayon, dumako naman tayo sa ating aralin. Matututunan ninyo magsulat at kilalanin ang tunog ng mga letra sa isang salita. Makinig pa rin na mabuti upang makamit ninyo ang pangalawang regalo na matatanggap nyo mula kay Teacher Karin. Handa na ba kayo? Maaari nyo ba sabihin kung saang titik nagsisimula ang aso? Magaling! Nagsisimula ang aso sa letrang A. Ngayon, pag-aralan naman natin siyang isulat. Maaari ba kayong kumuha ng lapis at papel? Para sa malaking titik A, isusulat lamang natin siya na parang tansulo. Ang guhit sa ibaba ay isusulat natin sa gitna. Habang sa maliit na titik A naman ay kukuhit lamang tayo ng kurba na maliit at isang linyang pababa sa gilid. Maaari niyo ba sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang bola? Magaling! Nagsisimula sa titik B ang salitang bola. Ngayon, isulat naman natin siya. Ang malaking titik B ay guguhit lamang tayo ng isang linyang pababa at dalawang kurba pakanan. Habang ang maliit na titik B naman ay isang linyang pababa at isang kurba sa baba. Nakakasunod ba kayo? Kung nakakasunod kayo, maaari niyo naman ba sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang karinyosa? Magaling! Nagsisimula siya sa letrang C. Ngayon, isulat naman natin siya. Ang malaking titik C ay nagsisimula sa pakurba na may bukas sa kanan. Habang ang maliit na titik C naman ay ganun din lamang. Pero, mas maliit na pakurba na may bukas sa kanan. Maaari niyo ba sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang daga? Magaling! Nagsisimula siya sa titik D. Para sa malaking titik D, guguhit lamang tayo ng isang linyang pababa at mahabang pakurba sa kanan. Habang sa maliit na titik D naman, ay isang linya lang ulit pababa at isang pakurba na maliit sa kaliwa. Nakakasunod ba kayo? Kung nakakasunod kayo, ay natutuwa naman si teacher. Maaari niyo ba sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang gatas? Tama! Nagsisimula siya sa titik G. Ngayon, isulat naman natin ang malaking titik G. Para sa malaking titik G, ay pakurba lamang siya na parang C. Pero may maikling guhit sa loob. Habang sa maliit na titik G naman ay pakurba sa taas at buntot pababa. Nakakasunod ba? Ngayon, maaari niyo naman bang sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang halaman? Magaling! Nagsisimula ang halaman sa titik H. Sa pagsulat ng malaking titik H ay dalawang linyang pababa lamang at may guhit na linya sa gitna. Habang sa maliit na titik H naman ay
pakurba na kanan na may guhit na linya pababa. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung saan titik nagsisimula ang ibon? Tama! Nagsisimula siya sa titik I. Ngayon, iguhit na natin ang malaking titik I. Sa pagsulat ng titik I ay isang linyang pababa at dalawang linyang pahiga sa taas at baba. Habang sa maliit na titik I naman, maliit na linyang pababa lang at may tuldok sa taas. Nakakasunod ba? Magaling! Maaari niyo bang sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang jeep? Tama! Nagsisimula siya sa titik J. Ngayon, iguhit naman natin ang malaking titik J. Tuwid pababa na may kurba sa ibaba at isang guhit na pahiga sa taas. Habang sa maliit na titik J naman ay ganun lamang din pero tuldok sa taas. Naiintindihan nyo ba? Maaari nyo bang sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang kutsara? Tama! Nagsisimula siya sa titik K. Ngayon, isulat naman natin ang malaking titik K. Isang tuwid na linyang pababa at dalawang pahihis sa kanan. Habang sa maliit na titik K naman ay ganun lamang din, pero mas maliit kumpara sa malaking titik K. Nakakasunod ba? Maaari niyo bang sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang lapis? Tama! Nagsisimula siya sa titik L. Ngayon, isulat na natin ang malaking titik L. Isang tuwid na guhit pababa at isang pahigang guhit sa baba. Habang sa maliit na titik L naman ay isang tuwid na linya lang na pababa. Nakakasunod ba kayo? Magaling! Natutuwa naman si teacher dahil nakakasunod kayo. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung saang titik nagsisimula ang mesa? Tama! Nagsisimula ito sa titik M. Ngayon, isulat na natin ang malaking titik M. Tuwid na linyang pababa, pahilis pababa, pahilis pataas, at tuwid na linyang pababa. Ngayon, sa maliit na titik M naman tayo. Isang tuwid na linyang maliit na pababa at dalawang guhit na pakurba. Naku! Nakuha ni Swiper ang mga natitirang letra. Para mabawi natin kay Swiper at makumpleto ang mga natitirang letra, ay panoorin natin ang susunod na video. Mini Wika TV